Yan, magandang araw sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Mayroon na naman po tayong breaking news. Alam ninyo, itong si Duterte diehard supporter or DDS Congressman Leandro Leveste, napansin natin ito nung mga nakaraang araw na hindi na po parang nag-iingay. Parang hindi na masyado agresibo ang kanyang mga posting. Maliban doon sa sinabi niya na ang ating bansa ay isinailalim daw sa de facto martial law o yung silent martial law. At yun din ang pinangangalandakan ng mga balahurang kulto ng mga diwending gurang doon po sa Cebu na inabandona din ng mga DDS dahil ayaw mapahiya ng mga taga Cebu. No? Kasi alam nila kung ano yung magiging resulta nun kapag suportahan yung walang kwentang rally na inorganisa ng mga gurama ng mga diwende na ilan po sa kanila ay nagsampa ng impeachment na bulok laban po kay Pangulong Bongbong Marcos. But anyway, yun ang naging reason kung bakit galit na galit sila kay Pambari 4. Kasi tinraidor daw sila ni Pambari 4 dahil lang doon sa magkatabi ang First Lady at ang Governor sa isang event na may kinalaman po sa ASEAN. So balik tayo mga kababayan dito po sa ating pinag-uusapan. So anong issue kay Leandro Leveste ngayon? Ayon po sa balita at ayon po sa report ng Politico PH, ito pa lang si Leandro Levesto di umano, no? Levesto ha, hindi Leveste. Kasi nabisto eh. Yun pala, may liability pala na 24 billion sa Department of Energy. Now, nag-apply pala ito, mga kababayan, mga kamunting tinig, for Travel Authority. Oo, mula po sa House of Representatives. Parang parang naulit yung kasaysayan, no, na si Pulong Alulong nag-apply din ng Travel Authority sa 17 bansa. Nung narinig niya yung sentimento ng mga taong bayan against sa kanyang pagbabalak, na-reduce ang bansa na pupuntahan. Pero syempre, magko-question tayo doon sa motibo bakit 17. Itong si Leandro Leveste, isipin nyo ha, humingi din siya ng Travel Authority. Hulaan nyo kung ilang bansa ang gusto niyang puntahan. Mula po February 8, 2026 to July 26. So kung bibilangin mo, 168 days. 168 days. Yun ang pag-aliwaliw. May kilalaman kaya yan siya congressman kung totoo man? So dapat sagutin ito ni Congressman Leandro Leveste. Dapat dito po ipapalabas ni Leandro Leveste ang kanyang galing sa pag-iingay at pagdidebunk kung totoo man ito o hindi itong balita mula po sa Politico PH na siya po daw ay nag-apply ng Travel Authority para makapag-travel siya sa ilan? 19 na bansa lang naman ang balak puntahan ni Leandro Leveste. Ayon po yan sa Politico PH ha. Hindi ako nagpi-fake news dito. So kung fake news man yung Politico PH, di reliability nila yon, no? Pero sa atin dito is nagtatanong tayo, totoo ba itong balita na ito? Kasi kung totoo, ano yung reason? Parang may balak ata talunin ang record ni Pulong na kasi kay Pulong 17 bansa lang ang gustong puntahan. Sa kanya talaga 19 talaga. Magagalit si Pulong niyan. Maaalasan si Pulong Duterte niyan. Kung ganun, siya nga 17. Tapos kay Leandro Leveste 19 talaga. So sa loob po yan ng 168 days. Kasi magsisimula daw po ang petsa ng kanyang travel February 8 to July 26, 2026. So kung totoo man yan o hindi, malalaman po natin yan
pag makarating kay Leandro Lebeste, kung paano po nalaman nitong Politico PH na ito. Alam naman natin, itong Politico PH na to, ang dami na itong naipalabas na talagang hindi pumapalya. So, syempre, ang mga tao, mag-isip-isip talaga kasi nababasa mo sa social media nababasa mo sa mga post nila. Totoo kaya ito, Congressman? Gaano po ito katotoo? O, kasinungalingan ba tong sinasabi ng Politico PH na ito? O, ito ba ay karapat-dapat bang paniwalaan o hindi paniniwalaan? So, totoo man yan o hindi, normal po na mag-isip ang mga tao. Aba, parang hindi na ito maganda So, paano na lang pala yung mga nasimulan mong pagbubulgar ng katiwalian sa gobyerno? O paano mo pa pala ipapaliwanag yung mga hindi mo pa natapos na Cabral files? O anong mali doon sa insertion at saka allocation na pinangangalandakan mo? Pati yung MOEE, ang budget ng bawat congressman, ay pinag-explain mo, pinag-expose mo. Yan tuloy, na-expose tuloy na ikaw pala yung kailangan magbayad ng 24 billion. Tapos ngayon, dinidefende yung sarili niya na yung mga kumakalat daw na mga information laban sa kanya ay puro mga kasinungalingan. So, ibig sabihin, ikaw ang nagsasabi ng totoo. So, kung ikaw ay nagsasabi ng totoo at i-dispute mo itong balita na ito, gaano ito katotoo o gaano ito kakasinungalingan. Dapat i-call out mo dito ang Politico PH. Kasi ito ayon po sa Politico PH News report, ikaw ay nag-apply for travel authority from the House of Representatives from February 8 to July 26, 2026. Pagbilangin mo, pasok sa 168 days. Tinalo mo pa yung balak ni Pulong Duterte na mag-travel sa 17 bansa. So ano ang business mo doon? Total kasi ikaw pasahuran ka ng gobyerno. Magsi-speech ka pa doon? May speaking engagement ka ba? Aba, naturalmente magtatanong yung tao, in line ba to sa duty mo? Magre-represent ka ba ng bansa? This is an official duty. Kung official duty ito, sobra ka pa sa presidente. Ang presidente 1 linggo lang, umuwi na kaagad. Ilang araw lang. Tapos kayo, 168 days. Ang presidente, pag maglumabas sa kanyang foreign trips, 1 linggo lang ang tagal. So ikaw, congressman, kayo na mga congressman, mag-aano kayo? Mag-iiska po kayo sa trabaho ninyo sa loob po ng ganyan katagal na panahon? So parang hindi naman po ata maganda yun, no? Hindi magandang pangitain. Kung totoo yan, Kasi kami, Congressman Leandro, nagtatanong lang kami. Kasi syempre, responsibilidad mo man yan na sagutin ang taong bayan dahil unang-una, pasahuran ka. Kahit sinasabi mong wala kang natanggap na pondo mula sa gobyerno, the fact that you are a congressman, syempre, it's so incumbent enough na makapag-isip kami na ikaw po ay pasahuran ng gobyerno. Sabihin pa ninyong hindi ka tumatanggap, whatever, that is your own version. Ano ang reason bakit gusto mo mag-travel? Mag-aliwaliw ka? May sakit ka sa tarugo? Kailangan mo bang magpagamot? Kailangan mo bang dumalo sa isang international event na kailangan talaga yung presensya mo? At saka sa dinami-dami ng mga congressman, ikaw ba talaga ang mag-represent doon? So yun po ang mga katanungan na kailangan mo pong sagutin, Mr. Leandro Lebeste. Kailangan i-call out mo tong PH, Politico PH News, at pasinungalingan mo ito kung hindi po yan totoo. Kasi expected na mag-iingay ka kasi ang ingay mo naman talaga. Correct? So dapat dito mo ibuhos ang ingay mo. Pasinungalingan mo to. Kung totoo man to, paano mo ma-explain? Diyos ko, Santissima Trinidad, ilang buwan yun? Almost 4 months? 168. 168 days. Aba, parang kalahating taon?
February, March, April, May, June, July. Almost 6 months. Hindi na ata yun maganda. So parang may pinagtataguan ka na niyan. Parang may bala ka ng iwasan yan. Kung ganon. So abangan natin mga kababayan, mga kamunting tinig, kung ano ang mangyayari sa February 8. Kung ito ba'y totoo, o ito ba'y haka-haka lamang, ito ba ay hindi totoo. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino na nagsasabi, tayo po ay ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas.